Bagong tagumpay para kay LeBron. Siya na ang pinakamatandang manlalaro sa NBA ngayong 2023 NBA season. Ito ang hatid kong balita sa ngayon mga kasuki. Si LeBron James ang pinakabatang manlalaro sa floor nang gawin niya ang kanyang debut sa NBA 20 years ago. Ngayon baliktad na, mga kasuki, siya na ang pinakamatandang manlalaro sa liga. The kid from Akron, ang 38-year-old na si James ay papasok sa season na ito bilang pinaka-senior player na ng NBA, number 3 lang siya sa listahang iyon noong nakaraang season. Sa likod ni Udonis Haslem na nagretiro nung 43 years old siya at Andre Iguodala na nagretiro sa edad na 39. Narito ang isang pagtingin sa loob ng mga numero, habang si James ay nakatakdang magsimula sa kanyang ika-21st NBA season. Katulad noong nakaraang taon, nang hinahabol niya ang all-time scoring mark ng liga, nagawa ni James na ma-break ang all-time leading scorer in NBA history record na hawak ni Kareem Abdul-Jabbar. Nag-average si Abdul-Jabbar ng 23.4 points noong 1985 hanggang 1986 season. Iyan ang record para sa average na score ng pinakamatandang manlalaro sa liga sa isang season. Si Abdul-Jabbar ay naging 39 years old sa taong yun. Si Abdul-Jabbar ay gumugol ng 5 season bilang pinakamatandang manlalaro ng liga. Siya lang ang pinakamatandang manlalaro na may average na 20 points sa isang season. 2 beses itong ginawa ni Abdul-Jabbar, na nag-average din ng 22 points kada laro noong 1984 hanggang 1985. Si James ay hindi kailanman nag-average ng mas mababa sa 20.9 na puntos sa isang season. Iyon ang kanyang rookie year, at siya'y nag-average ng 28.9 na puntos noong nakaraang season. 2 manlalaro lamang ang may average ng 20 points sa isang season kung saan sila ay 39 o mas matanda. Si James ay magiging 39 sa December 30. Ang parehong mga pagkakataong yun ay dumating noong 2002 hanggang 2003 season. Si Karl Malone ay nag-average ng 20.6 points bilang isang 39 na taong gulang, at si Michael Jordan ay nag-average ng eksaktong 20 points sa season kung saan siya ay naging 40. Ngayon mga kasuki, papasok na si James sa kanyang 21st NBA season. Walang sino man ang nakapag-average ng higit sa 7.4 puntos sa kanilang ika-21st season ng NBA. Ginawa iyon ni Vince Carter noong 2018 hanggang 2019, ang parehong season kung saan nag-average si Dirk Nowitzki ng 7.3. 4 na manlalaro lamang bukod kina Carter at Nowitzki ang aktwal na naglaro sa ika-21st season, sina Moses Malone, Kevin Garnett, Kevin Willis at Robert Parrish. Si James ay mayroon ng mga tala para sa average na score ng isang manlalaro sa kanyang ika-18, ika-19 at ika-20 na season. Ang pinakamatandang manlalaro sa isang season ng NBA ay napili para sa All-Star Game ng 13 na beses. Nangyari ito kay Abdul-Jabbar ng 5 beses. Si James ay naging All-Star selection ng 19 na beses. Nakatali kay Abdul-Jabbar sa pinakamaraming kasaysayan ng NBA. Si James ay nakapaglaro sa lahat ng 19 games na yan, yun ay isang record para sa All-Star appearances. Si James ang magiging ika-43 na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na humawak ng dibisyon bilang pinakamatandang manlalaro ng liga. Karamihan sa mga manlalaro ay humawak ng korona sa loob lamang ng isang taon. Ngayon, papasok si James sa season na ito na may 1,348 points na kulang sa 40,000 marks para sa kanyang regular season career. Sa kanyang kasalukuyang mga average, 27 points bawat laro sa kanyang career at 29 points bawat laro noong nakaraang season, kakailanganin lang ni James ng 47 hanggang 50 na laro ngayong season para maabot yang 40,000 points. Anong masasabi mo kasuki sa tibay ng player na ito, at records ng isang LeBron James sa NBA? Free kang mag-comment sa box section, at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat sa panunood mo sa aking video sa uulitin. God bless us all.